Ito na yung recap ng aming Manila trip for 3 days, second destination after Singapore. Ang purpose namin is to renew our driver's license sa LTO, nakatabi lang ng sementeryo sa Floral Garden, kaya nabisita din namin si Lolo and si Lola. And then dumiretso kami sa house ni BF Rosemary at doon kami nagstay overnight and we had some coffee after dinner. Kasama ko yung mga cousins ko / tito-tita. The next day, we stopped by at Chef Arby's Cafe. Unfortunately, wala nga si Chef Arby doon. And then, the evening naman, na-meet up ko yung mga friends ko, childhood friends, si Tanya, si Faith, and si Cathy. And also, nakapagdapitan arcade din ako. Nabili ko yung mga Christmas ornaments na talagang gustong-gusto kong bilhin na siya magiging theme ko for Christmas. And then, meet up namin si Rhea and si Jeff for dinner bago kami umalis the next day. Ayan. Thank you, Jeff and Rhea. Nag-rent kami ng vehicle sa Drive Manila kasi mabilisan lang kami sa Philippines and sa dami namin na kailangan puntahan, kailangan din namin ng sasakyan. So, ito na yung sasakyan na nire-renta namin. Si Mike nangangapa pa siya sa driving kasi it's been 3 years since the last time na nakapag-drive siya dito sa Philippines. Finally, nakarating din po tayo dito sa LTO, dito sa Lipas City. Ayan po. Lang yung medical, as in, ang bilis lang. Wala pa kaming 5 minutes sa loob. Lang, blood pressure, eye test, timbang, that's it. So, 500, very easy. Napasok tayo sa loob. Ito ang The Lovers Line Bibingka sa tapat ng Cultural, malapit sa bahay ni na Lola. Natatandaan ko nung bata pa ako. Gustong-gusto ko tong bibingka na to, na yung may cheese and egg na bibingka. Kasi ang sarap ng bibingka na ginagawa nito, tapos meron pang kasamang salabat na mainit. Nagrenta kami ng sasakyan at ito po napagastos pa kasi napako ang gulong doon sa may construction, and nalaman din namin na ang mga gulong pala ng sasakyan na ito ay kalbo na rin. So kung hindi pala kalbo ang gulong na to, kahit na pako, sabi ni Mike, ay hindi daw babaon yung pako kasi doon siya lang matatama sa thread ng gulong. So ito, dinala namin sa vulcanizing. Mabuti na lang at may reserba yung gulong sa likod ng sasakyan na naikabit ni Mike pansamantala at bukas pa ang vulcanizing shop. So ito yung binayaran ko, 600 sa vulcanizing. Ayan o. Magmerienda tayo dito sa Mary Grace. Ito, salad. Right, pasok tayo dito. So, we can have lunch. So, tingnan natin yung kanilang menu. Breakfast. Better order from Mary Grace. This is what I have. Tapa, 2 eggs, and rice. Try din natin yung kanilang famous cheese roll and yung kanilang ensaymada. Ito yung pasta ni Mike na spicy lemon shrimp scampi. Tayo sa Phoebe Studio. Yung mga products ni Phoebe. Ayan. Meron siya, kompleto halo siya na dito. Ang daming services na ginagawa. So, ito, ano yung papagawa mo? Eyebrow tattoo. Papa-hair, ano daw siya? Tattoo. Hair tattoo. Dito si ate. Ayan, si Honey. Nag-ano siya ng anong tawag yan? M-scalp? Yes. So, we have this seafood and soup. And we're gonna wear bib. Ayan. Honey. Yan. Right. Welcome to our room. 26030. So, our stuff are already here. Dineliver nila ng bellboy. So, when we enter, ayan na yung living area. And then to my right, there's a powder room.
Yeah, toilet. Okay. Then entering, we have a little dining here, and then living area. That's a sofa bed. Tapos may mini kitchen dito. Well, sink at saka coffee station. Big TV, sofa bed. Entering the room, we have a king bed here, and there's another big TV. Here's the washroom, cabinets, toilet, and then separate tub. Good morning, guys. It's our last day here in Manila, and before we leave, we would like to try the breakfast here at the Marriott Cafe. So, eto na tayo. So, we're going to the lobby, ground floor. There's a Marriott Cafe there that offers buffet breakfast. That's where we are going, or we also have an option to go to the lounge. So we'll just go downstairs. Here we are. The Marriott Cafe is on the other side of the wing, east wing of the building ng Marriott. Then this is the Marriott Cafe. Right, so let's go inside. They also offer fresh juices here. So there's buko, chilled mango, pineapple, apple, chilled orange, and papaya, the mango of the day. The mango. They also have batikol, chocolate, batikol. Right there, we have this at home. And granola and yogurts, bread pudding, different cereals, and then fruits, noodles, sausage. Pancake, French toast and waffle. They have sushi section here. Pork adobo maki daw yun. American maki. Then we have okonomiyaki, salt boiled egg, and then omelette. So they have pusit, dilis, ensaladang pepino. Okay, pork longganisa, chicken adobo, gisado, daing na bangus. Then they have Asian noodles and dim sum. These are the sampling food na para sa kanilang competition, and then kung anong mapipili dito, it will be a signature dish sa Marriott Worldwide Hotel restaurant nila. Meron po kami sa competition po sa Marriott International. Isa po ako sa magpupulis. Oh, congrats, chef. Good luck. Ito po din bang Filipino foods po. One po, chicken inasan, pork sisig, sinigang na hipon, and then kare-kare. Vegetable kare-kare. And then pork adobo. This one po, marination sa ginger, lemongrass. And hindi siya, is cream cheese. Alioli. Oh, okay. Alioli with garlic. Yeah. So traditional traditional marinade yung nasa. Traditional twist po siya na pagka-western siya. And then this one, may coarse airs and face and liver mixed lang po. Tapos yung ano rin po siya,
cream cheese lang po na may calamansi. Okay. So you're starting to go away with the mayonnaise. Okay, which is better Right, kasi kasi ako, for him, personally. off na ako sa sisig na merong mayo eh. Bawal po. Hindi naman. Bawal. Off na sa akin. Mas gusto ko yung traditional na pork jowl, pig face, pork ears na talagang traditional na Opo, sisig. tapos ginigrill po namin. Ganun lang. And nothing Simple fancy lang with po. mayo. Tapos hindi po siya dry, Oo, hindi siya yung matigas po. ganun lang, simple lang. And then meron po kaming livers na blender na may ano po. Para hindi siya Sa 5 dishes na to, rank natin siya according sa preference namin ni Mike. Pretty much pareho naman kami ng aming top and very least dish dito. So, ang pinaka least favorite namin sa 5 na to ay yung inasal. Kasi yung kaniyang chicken inasal is more, mas malasa, overpowering yung lemongrass and ginger. Ang next na list namin nagustuhan ay yung kanyang kare-kare vegetable kasi yung kanyang ginawang dipping appetizer lang yung kare-kare. So, isasaw-saw mo lang yung tempura, vegetable tempura sa more like a peanut butter. Sunod naman yung kanyang adobo. Yung sauce ng adobo niya is more like a patatin sauce. More on sweeter side yung kanyang adobo, and yung kanyang bagnet or yung kanyang lechong kawali is not walang lasa. Ang favorite namin, nagustuhan namin ay ang sisig at ang sinigang na hipon. Although ang sinigang na hipon, we prefer kung ang ginamit ay pork instead na pork sinigang instead na shrimp sinigang. And ang top favorite namin ay ang sisig kasi nagustuhan namin yung sauce or nagmix ang calamansi at ang cream cheese sa sisig sauce. So, saktong-sakto lang yung lasa. Kahit walang sauce, malasa na yung sisig na prepare ni chef. So guys, meron sila mga nasa Tetra Pak. So, dito naman tayo. Hindi na ako bibili ng mga to. Right. Sa mga chichirya. Itong mga pasalubong. Uso dito, yung laging bibili ka ng ganyan, tapos meron silang mga freebies na inilalagay sa mga pack na binebenta nila. Meron silang champion na ano yan, pero ito, coffee ko, brown coffee. So ito, 80 pesos, dalawa. Ito, 100 pesos, dalawa. So ito yung mga binili natin. Cream silk, pabili, Mayra, sabon, cream cheese, queso.